So, nasa ating kamay ang kapangyarihan para umigi ang ating buhay sa kinabukasan sa ating mga taong pipiliin sa eleksyon na darating. Nasabi ko na sa inyo, the church and the government are the same. We are the church, we are the government. Sa ating gobyerno, government of the people, for the people, and by the people. In other words, walang sino mang may kapangyarihan maliban bigyan natin sila ng kapangyarihan. Nasa ating kamay ang buhay ng ating bayan. Nasa ating kamay din ang buhay ng ating iglesia. Amen ba? Kaya yung mga kaparian at mga obispo na nakikita nila ang kilos ng kamay ng Panginoon sa gawaing ito ay kasama na natin. Amen ba? Okay. Isang mayaman. Isang araw, nag-ani siya ng marami. Wala siyang paglagyan ng kanyang ani. Kaya anong sabi niya? Ang gagawin ko ay gigibayin ko ang aking mga lumambangan at pagagawa ko ng malaking budiga ngayon. At doon ko iimbakin ang aking kayamanan. Wala na akong gagawin kundi magsaya, maglasing, at magpasarap sa buhay. Ano ang narinig niyang tinig? May tinig siyang narinig. Ang sabi niya, ang sabi ng tinig, hangal. Hangal. Ngayong gabi, babawian kita ng buhay. Sino ang makikinabang ng mga iniimbak mo sa bangan? So natakot siya. Kaya kinabukasan, patakbo siyang lumapit kay Kristo. Ang sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa tingin niyo, alam niya yung buhay na walang hanggan na hinahanap niya? Hindi. Sapagkat ang hinahanap niya, buhay na walang hanggan dito sa lupa para yung kanyang kayamanan ay hindi niya maiwan. Naniwala ba kayo doon? At ang sabi niya, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ulitin niyo nga. Lakasan niyo. Kapag tayo ay nagkakaproblema, unang gagawin natin ay mananalangin. Tatanungin natin ang Panginoon, mabuting Panginoon, ano po ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko ngayon para umigi ang aking buhay? Tatandaan nyo, buhay mo at buhay ko mahalaga sa Diyos. Mahalaga sa Diyos sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos. Amen ba? Anong sagot ng Panginoong Kristo sa mayaman na binata? Binata pa yon kasi ayaw mag-asawa. Kasi ayaw niyang may kahati sa kanyang kayamanan. Nakikinig ba kayo? Ngayon, ang sagot ng Panginoong Kristo, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Sang-ayon kayo doon? Walang mabuti kundi ang Diyos. Amen ba? Kaya lang, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos na hindi mabuti. Walang masama na makapasok sa paghahari ng Diyos o sa kaharian ng langit na hindi mabuti. Paano tayo ngayon? Ano ang dapat natin gawin para tayo ay maging mabuting tao tulad ng Diyos? Tatandaan nyo sa aklat ng paglikha,
naging tulad tayo ng Panginoon sa kaalaman ng mabuti at ng masama. Nang magkasala na ang tao, ang sinabi ng Diyos, ngayon tulad na natin sila. Alam na nila ang mabuti at ang masama. Ang pagkakaiba lang natin sa Diyos, alam natin ang masama at ang mabubuti, subalit hindi natin ginagawa yung mabuti. Amen ba? Ang ginagawa natin ay yung masama. Hindi tayo nag-iisa dyan. Dinaanan po ni San Pablo Apostol yan. Sa kanyang struggle, sabi niya, ano ang gagawin ko? Ang tama kong dapat gawin ay mabuti. Subalit ang ginagawa ko ay masama. Sino ang makatutulong sa akin dito? Sila na may sagot sa pamagitan, salamat sa Diyos, sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen ba? Kaya tayo ay nagiging mabuti sa paningin ng Diyos, hindi sa ating kabutihang ginagawa. Tatandaan nyo yan. Kundi sa kabutihang ginawa ni Kristo Jesus para sa ating lahat. Amen ba? Kaya ang mahalaga ay makipag-isa tayo kay Kristo. So 3 bagay lang ang patatandaan ko sa inyo. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasya, ang unang gagawin nyo ay ano? Ano ang unang utos? Ano ang unang utos? Sa 10 utos, ang sabi ng Panginoong Kristo sa binatang mayaman, bakit ka nagtatanong anong dapat mong gawin? Alam mo ang kautusan, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. Ano ang ibig sabihin noon? Ano ang ibig sabihin noon? Para hindi ka makapatay, ano gagawin mo? Piliin mo buhay. Amen ba? Iyan ang unang utos na susulat po niya sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatang 30, talatang 11 hanggang 20. Ang sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at ang lupa, na sa harapan mo ay buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa o kahirapan. Tapos sabi niya, kaya't piliin mo buhay. Kaya ang unang utos ng Diyos ay ano? Piliin mo buhay. Huwag kang magpapakamatay. Huwag kang papatay. Tatandaan nyo, yung kamatayan na tinutukoy ay hindi lamang physical. Sabi sa Biblia, buhay at kamatayan nasa dila ng tao na kasalalay. Kapag may siniraan ka, parang pinatay mo na ng taong yon. Amen ba? Kapag may sinumpa ka, parang pinatay mo na rin ang taong yon. Natatandaan nyo, ang taong may pananalig kay Kristo, may taglay na kapangyarihan tulad ni Kristo. Ano ang kapangyarihan yon? Kapangyarihang magpala, kapangyarihang sumumpa. Natatandaan niyo yung isang puno ng igos na walang bunga. Nilapitan ng Panginoong Kristo isang araw, nagutom ang Panginoon bilang tao. Wala siyang nakitang bunga. Anong sinabi niya? Patay kang bata ka. Mula ngayon, wala nang makikinabang sa bunga mo. Agad-agad namutay po yung puno ng igos. Ang sabi ni Pedro, tingnan niyo po Panginoon, yung puno ng igos na sariwang-sariwa, na winikaan mo, namatay agad, natuyo ang dahon. Ang sabi ng Panginoon, manalig ka sa Diyos. Ano mang sabihin mo, pag hindi ka nag-alinlangan, mangyayari, sabi siya. Mangyayari sa sinabi mo, sa pinagsabihan mo. Kaya ingat po tayo sa ating sasabihin. Tatandaan nyo, may tinatawag na echo. Bumabalik. Ang tawag ng iba dyan,
karma. Pero ang totoo niyan, kung ano ang yung tinanim, siyang inyong aanihin. Amen ba? Kung ano yung tinuro mo sa tao, babalik sa iyo yan. Narinig niyo yung natatanda niyo yung kwento ko sa isang bata, pinagalitan ng nanay niya. Ang sabi sa nanay niya, I hate you. Mom, I hate you. Bilang mo yung bata. Pinagsabihin yung nanay niya, I hate you. Pagkatapos tumagbok doon sa bundok. Patuloy na sumisigaw doon sa bundok. I hate you. Naririnig niya, bumabalik sa kanya, mula sa kabilang bundok. May nagsasabi sa I hate you. So, tumakbo yung bata pauwi sa nanay niya. Mom, somebody in the mountain hates me. Sabi niya ng nanay, o sige, samahan kita. Paano mo narinig yan? Sumigaw yung bata, I hate you. So narinig nila ng nanay at saka ng bata, yung echo ng voice niya galing sa kabilang bundok. Mom, did you hear that? Ang sabi ng mom niya, ulitin mo nga, I hate you. Baliktarin mo niya. Sabihin mo, I love you. Sumigaw ka, I love you. Isigaw nyo. Ano ang bumalik? So, kung anong ibig mong gawin sa iyo ng ibang tao, iyon ang gawin mo. Amen ba? So, there are 3 simple things we have to do in order to inherit eternal life and to prolong our life in this present life and to inherit the riches of the kingdom that has been prepared for us. Tatandaan nyo, alam ng Diyos kung nasa saan tayo ngayon. Alam ng Diyos kung sino ang nakikinig at hindi nakikinig sa akin ngayon. Alam ng Diyos, ang tatanong, anong oras kayo matatapos ito? Alam ng Diyos yung uwing-uwi na. Alam ng Diyos yung ihing-ihi na. Narinig niyo ba yun? Alam ng Diyos yung iniisip natin. Alam ng Diyos yung kailangan nyo. Alam ng ating Panginoon Diyos yung hinahangad natin sa buhay. Kapag iyan ay mabuti, darating sa buhay mo. Amen ba? So, the first step is to choose life. Piliin mo buhay. Maraming nagpapakamatay ngayon dahil sa depression. Wala yung nanay, wala yung tatay, walang kaibigan, nakikinig na lang, nanonood na lang yun sa kanyang Facebook. Ang lahat naman na nasa Facebook, kadalasan ay hindi maganda sa buhay natin. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang Facebook na yan. Iyan po ay ginawa ng isang marunong, binigyan ng donong ng Panginoon sa ating ikabubuti. Kaya lang, lahat na ang ating ikabubuti ay ginagamit din ng kaaway. Tatandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Kristo, ako'y naparito upang magbigay buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Subalit, mayroon magnanakaw ng buhay. Mayroon maninira ng buhay. Mayroon pumapatay ng buhay. Mayroon nagwawasak ng buhay. So, nasa ating desisyon o pamimili kung ano ang pipiliin natin. Anong tinig ang ating pakikinggan? Yung tinig na nagbibigay buhay, yung tinig na nagpapalakas ng ating loob, yung tinig na nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan, o yung tinig na nagbibigay sa atin ng kaguluhan sa buhay. Saan kayo? Yung tinig na nagbibigay buhay at kapayapaan sa buhay. Amen ba? Now, the second step is tinuro ng Panginoon. Sabi niya, alam mo ang kautusan, huwag kang papatay, etc., etc.
Mayroong aral ngayon lumalabas na wala na yung kautusan. Nasa biyaya na tayo ng Diyos. Pero tatandaan nyo, ang Panginoong Kristo mo mismo ang nagsabi ayon kay Matthew, Kabanatang 5. Hindi ako naparito parang pawalang bisa ang kautusan. Naparito ako upang ipahayag ang kautusan, ituro ang kautusan, at tuparin ang kautusan. Amen ba? So, hindi tayo naliligtas dahil sa kautusan. Pero kasama yon sa kaligtasan natin. Sundin mo para masunod ang kautusan. Ang unang utos, huwag kang papatay. Ang ibig sabihin nyo, piliin mo buhay. Piliin mo buhay. So, once we choose life, we are on the right track. Nasa matuwid na landas na tayo. Decision yan, decision making yan. Kaya ngayong gabi, tatanungin kayo, anong decision nyo? Anong pipiliin nyo? Buhay. Okay. Pag pinili ang buhay, may pangalawa kayong gagawin. Ang sabay ng Panginoon, ang sabi ng binatang mayaman, mulang pagkabata wala kong ginawang labag diyan. At alam naman Panginoon, magilaw siyang tinitigan ng Panginoong Kristo at sinabi niya, nakakatuwa ka naman, pero kulang ka pa ng isang bagay. Anong kulang ng binatang mayaman? Kuripot, ayaw mamahagi ng kanyang kayamanan. Sinusulon niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, umuwi ka muna, ipagbili mo ang ari-arian, at ipamagay sa mga taga-il sa dahay ang pinagbilhan. Amen ba? Ibig sabihin noon, mamahagi ka. Huwag mong susuluhin yan para lalo kang yumaman. At tatanda mo ito, ang sinabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen ba? Ang pag-iimbak ng tunay na yaman ay dito sa lupa. Hindi yung yaman ng material dito, kundi sa pamagitan ng kayamanan binibigay sa atin, marami ang taong nakakakilala sa Diyos dahil sa ating tulong. At sabi ng Panginoon, mag-iimba ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos niyan, bumalik ka at sumunod sa akin. So, 3 hakbang. Pamimili, choosing what is right. And the right thing to do is choose life. Huwag kang magpapakamatay. Iniwan ka lang ng mister mo, magpapakamatay ka na. Iniwan mo lang ng girlfriend mo, magpapakamatay ka na. Bakit? Sino ba sila? May lumapit sa akin, iniwan lang asawa. Ang mukha, talagang mukhasim na. Ang sabi ko sa kanya, maghilamos ka, mag-ayos ka, uminom ka at maligo ka ng agwabilina para gumanda ka. Bakit po? Pagbalik ng asawa mo, hindi tutuloy yun. Bakit? Pangit ka na eh. Pagandahin mo ang buhay mo. Huwag kang paapekto sa ginagawa ng ibang tao. Tinya si Brother Mike. Lakasan nyo. Bakit? Kahit anong sabihin nila, wala akong pakialam. Ang sagot ko lang sa kanila, bulag lang kayo. Amen ba? Kahit sabihin nilang ako'y magnanakaw, hindi mo ako nagnanakaw. Amen ba? Ang mainam ay kailangan ang konsensya natin ay malinis. Malinis.